So what's up mga boss, Lodi Amo, tropa, repa, pips natin na pet malo na nandyan. Si Chavez na naman nga pala. Nandito tayo sa panibago nating episode ng Solocast. Yan kung makikita ninyo, no? Maganda yung panahon at palum-palo na naman tayo. Full of idea, full of creativity, full of kung ano namang thoughts na tumatakbo sa utak natin. Nung isang gabi kasi nag-nom-nom session tayo, no? May mga napagkwentuhan tayo tungkol sa gender, politics and religion, no? One of the sensitive topics na ayoko sana pag-usapan, pero either way, pinush na natin kasi andun na tayo no? And yun yung golden era din ng music. Ang difference lang sa nom-nom session tsaka sa gantong sober tayo, yung wala tayong influence, is mas nagiging creative yung utak ko sa ganun, pero hindi ko masabi yung gusto kong sabihin. Parang nabubulol ako, nauutal ako, nabablanko yung utak ko. Parang sobrang daming nagbabangga ang thoughts sa utak ko Hindi ko na masabi yung gusto kong sabihin properly. Though na-execute naman natin na maayos dahil na-practice nga natin again dahil ilang araw na nating, ilang weeks. Actually may buwan na rin na ginagawa natin tong Solocast. Na-enhance natin yung skills natin when it comes to communication, yung com skills natin, rather, yung confidence when it comes to talking, no? Kung makainom man ako o hindi, mag-uusap tayo, magkukwentuhan tayo. Walang, regardless kung may masama pakiramdam ko, masakit yung ulo ko, ngipin ko, tiyan ko, kung ano man, no? Tuloy-tuloy lang natin tong Solocast natin. Hindi ko alam kung saan pupunta to, pero for sure may patutunguhan to. And magsisimula na tayo mag-upload din sa TikTok, sa IG, sa Facebook, sa mga susunod natin mga episodes, no? Ito lang yung full-length video natin. Dito natin siya i-upload sa YouTube. The rest na mga shorts natin, ng mga clips, upload natin doon. At sisimulan ko na rin pala guys yung mga cinematic vlog natin. Tas inisip ko kung doon ko siya upload sa Grey Cloud Studio Anyway, yun nga. Ano ba topic natin? Topic natin for today is wala na naman, no? Kung ano lang tumakbo sa utak natin, no? Kasi parang ang hirap. One time gumawa ako ng script na or parang ideas na susundan ko. Yung pinapractice ko siya, yung kinakwento ko siya sa inyo, all of a sudden, parang halfway, nawawala rin ako Parang hindi rin nasusunod yung pinaplano ko. No? So, parang sa tingin ko mas okay yung open tayo. Parang kwentuhan lang. Ikaw ba kapag kikitain mo yung tropa mo, makikipagkwentuhan ka, may certain topic ka na gustong pag-usapan lang? Syempre hindi. Diba? Kung whatever comes along the way, yun na yun. Yun na yung kwentuhan. Yun nga yung masaya dun Diba? Yung mga unexpected thoughts na magugulat ka na alam niya rin pala yung alam mo. Ginagawa niya rin pala yung ginagawa mo. Kilala niya rin pala yung kilala mo. Yun yung parang nagiging valuable sa, paano ba natin papangalanan to? Unplanned conversation. May ganun ba? Unplanned, kumbaga, non-topic conversation. Rather, ayan. Non-topic conversation. Freestyle, usap lang. Parang normal na tao lang na parang, uy, kamusta? Ano nangyari sa'yo? Diba? Parang hanggang sa amin mapagkukwentuhan na kayo. No? Hanggang ang dami nyo ng storya, knowledge, and info na i-share sa isa't isa. So parang ganun din. Parang ganito din yung ginagawa natin sa Solocast natin. No? Kwentuhan lang tayo. No? Kung may gusto kayong mga tanong kayo or may gusto kayong malaman, gusto kayong topic na pag-usapan yan, comment down below lang, no? Sobrang open ang comment section natin para sa mga tropa natin dyan na nakikinig, na nakikisubaybay. Siguro kung meron tayong pag-uusapan na tingin ko na kaya kung pag-usapan ng buong araw, kotse talaga. No, nakangati na kasi ako magkotse. Guys, sa totoo lang dito hindi ako makahawak ng kotse. Dahil ang pagkuha ng license dito is hindi siya ganun kadali. May exam ka, may test drive ka, may theoretical, basta marami mahigpit dito. Mahigpit kumuha ng license dito. Hindi kagaya sa atin na may fixer. Kahit hindi ka marunong mag-drive, magkakalisensya ka, 'di ba? Kahit nga wala kang lisensya, makakapag-drive ka sa atin Dito hindi ubra yung ganun, guys. Ano ka dito, aabutin ka talaga dito kapag nag-drive ka nang wala kang license or parang pineke mo yung license mo, malalaman. Tsaka hindi ito yung tamang lugar para gumawa tayo ng kalokohan, di ba?
Well, hindi naman talaga tama ang gumawa ng kalokohan. Pero this is not the appropriate place kasi unang-una yung law nila dito hindi na makagaya ng law sa atin. Dahil sa atin kumbaga gamay na natin. Gamay na natin yung law ng Pilipinas. Alam natin na mabibigyan tayo ng pardon. Alam natin na makakalusot tayo sooner somehow sa mga pinagkagawa natin kabalbalan sa buhay. No? Dito kasi hindi. May death penalty nga dito . Kung abutin ka ng death penalty, di wala, GG ka na, di ba? Uuwi ka na lang sa Pinas ng nasa kahon o di ka nasa garapon. Yun lang naman yun . Kapag gumawa ka ng dito, ng matinding crime. So, ayun. Yun yung mga isa sa mga bagay na iniiwasan din ng mga tao dito. Lalo mga OFW, ma-involve sa gulo, ma-involve sa krimen. No? Kaso may mga matitigas din ng ulo . Hindi naman lahat sumusunod din. Diba? Siguro dahil nasisilaw sa pera, due to poverty, o di kaya desperation. No? Ang daming magagawa ng tao pag desperado na talaga. No? Parang lalabas yung alter ego niya. Makakagawa siya ng mga bagay na hindi niya nga inaakala na magagawa niya at wala rin siyang balak gawin but due to desperation, no? Kumbaga survival mode na kasi, survival instinct na yung gagana sa'yo doon. So kumbaga do or die, it's either ikaw yung kakainin o ikaw yung kakain. So yun, mahirap din. Hindi ko naman sinasabi na dito, survival dito, lalo sa atin sa Pilipinas ngayon na tumataas na yung mga presyo ng mga bilihin kung ano-ano, no? Wag naman sanang dumating sa point na alam mo yun, magkaroon ng chaos sa bansa natin to the point na alam mo yun, gagawa na ng masama lahat ng tao. May pinosisiyan Gaza recently, no? Nakita ko na sana wag na daw umabot sa point na kailangan mag-loot ng mga tao ng alam mo yun, papasukin nila SM, kukunin nila yung mga pagkain doon dahil sobrang desperado na ng mga tao, no? Sana wag dumating sa point na ganun. Na umabot sa kailangan pang mag-loot ng mga tao just for survival. Sinabihan ko na rin yung mga kaibigan ko, mga kakilala ko, friends ko na hanggat open pa, ngayon guys, hanggat open pa, no, kung makakauwi kayo sa province, umuwi muna kayo. Mas maraming resources doon, mas mura ang pagkain doon, mas mura ang mga bilihin doon. Tsaka madali kang, kumbaga hindi ka magugutom sa probinsya kasi. Hindi ka magugutom sa probinsya. Hindi kagaya ng nasa metro ka. Ang dami-dami ninyo sa metro. Tapos lahat kayo umaasa lang sa mga darating na pagkain galing sa Baguio, galing sa kung saan mang probinsya. Paano pag wala ng gas, wala ng diesel, wala ng truck na magdi-deliver niyan? So, anong gagawin? 'Di ba? Hindi naman kaya mag-produce ng pagkain ng mga tao nasa Metro Manila. Sana hindi nga dumating sa point na ganun, no? Na umabot sa chaos. Kasi wala rin talagang movement sa atin. Walang preparation, walang plano na malinaw. Anyways, no? Sana makatulong to sa mga tropa natin na nandyan, no? Ako napapaisip dahil nagbabalak akong umuwi sa atin. Kaso hindi ko alam kung magiging good decision ba siya. Kasi tulad na nga na nangyayari, unang-una talaga maapektuhan dyan yung mga third world country. Dito kasi guys, nagtaas na yung bilihin dito. Nagtaas na rin yung gasolina dito sa UAE mismo na nagpo-produce ng gasolina sa buong mundo nagtaas dito. What more sa mga susunod na yung mga pinapasahan pa. So hindi ko ma-imagine kung anong mangyayari. So ngayon iniisip ko, mag-prepare ako ng mga kailangan kong gawin, kailangan kong pag-investan, kailangan kong asikasuhin pag uwi ng Pilipinas. No? Kasi pag talagang umabot na sa worst comes to worst, gusto ko rin nasa Pilipinas ako Kung sakali mo magkagera, wag naman sana. No? Gusto ko rin nasa Pilipinas ako, magka-world war man, gusto ko nasa Pilipinas ako. Kung ano mangyari, abutin man ng bomba-bomba na ganyan, at least nakasama ko yung mga mamahal ko sa buhay. Doon ako sa bayan ko, doon ako sa lugar kung, alam mo yun, at peace ako. Tsaka, hindi bobombahin ng Pilipinas. Yun lang ang masasabi ko. Sobrang liit ng chance na bombahin ng Pilipinas. Kung iniisip nyo na pagdating ng gera, bubulbusin tayo ng China, hindi mag-aaksaya ng arsenal ng missile ng China para sa atin. Enough na sa kanila yung 3 barko,
tsaka mga 2 eroplano para sakupin ang Pilipinas. No, hindi ko naman sinasabi na mahina ang army natin, ang system natin, kaso pagdating kasi sa technology, pagdating sa military equipment, sobrang hina ng pangdepensa ng Pilipinas laban sa gera. Hindi na kailangan ng missile para masakop ang Pilipinas, no? 3 barko at 2 eroplano ng China. Enough na 'yon para sumuko ang Pilipinas sa China. Actually, sa rin to Niisip ko na baka eto na talaga yung way para umunlad yung Pilipinas. Kasi sa sistema natin ngayon, wala going in circles na paulit-ulit. May mahal na presidente, ganito yung magiging sistema. After 6 years, kailangan na siyang patalsikin. Yung moment na 6 years, guys, 'di ba? Andun pa lang yung magsisimula kang i-build yung bansa. No? By the time na nagamay mo na yung sistema ng bansa at gusto mo na siyang buuin, tapos na yung termino mo. So, ano mangyayari? Paano mo pa matutuloy yung mga plano mo? Paano mo pa may execute yung mga gusto mong gawin sa bansa na gusto mong reforma? Kung may papalit na sa'yo. No? And, yun. Tingin ko kailangan na talaga natin ng bagong sistema sa governance ng Pilipinas. Mas okay kung wala siguro masyadong sector. Kumbaga, leader, prime minister, yun na yun. Wala nang 12 senador, wala nang 1,000 mayor, mga ganun. SK chairman, barangay, siguro pwede, pero wag niyong pahawakan ng budget. Ganun. Lahat ng budget manggagaling sa isang source lang. Kung sakali man mangurap yung isang source na yon, yung isang tao na yon, someday somehow, uumay din siya sa mga mga gusto niyang bilhin sa buhay. Kunyari, bumili siya ng 10 Lambo, 5 Bugatti, 3 eroplano. Sabihin natin, ginamit niya yung wealth ng bansa. Mananawa din yan 'di ba? Ano mo yung 3 Bugatti, isa lang naman yung pwede mong i-drive doon. Ano yung 100 kotse, isa lang naman pwede mong manehuhin doon, 'di ba? So, darating din sa point na marirealize niya na wala, na hindi, masaya magkaroon ng maraming pera, pero doon niya marirealize yung purpose niya na pangit or malungkot mabuhay nang ikaw lang ang may pera. So, yun, doon niya nasisimulan na palaganapin yun sa nasasakupan niya. Feeling ko ganun yung ginagawa ng monarchy. Tulad dito na may king, na may sheikh, may leader, may prime minister, may emperor. 'Di ba? Halos lahat ng mga bansang may ganung sistema, monarchy system ng governance is magagandang bansa. Kumbaga, asensado, no? Hindi kagaya sa atin na ang daming mga politicians, ang daming mga tao sa nakaupo sa pwesto, nag-aagawan ng power, naghahati yung power, kaya nababalda ang bansa, ang ekonomiya ng bansa. No, hindi ko naman sinasabi na lahat. Hindi ko naman sinasabi lahat ng government official, no? Kasi may mga opisyalis din talaga na talaga, diretso talaga. No? Pero syempre, pera yan lahat naman ng tao nasisilo sa pera, no? Parang, especially yun nga, desperation. Kung desperado na isang tao, madali na siyang masilaw sa mga bagay-bagay na sa tingin niya makakapagresolba ng problema niya. At sana, no, sa darating na election sa atin, na piliin na natin yung leader na sa tingin natin na talaga na mag-aahon sa kahirapan. Actually, kahit hindi na mag-aahon sa kahirapan, mabago lang yung sistema ng Pilipinas. The rest will follow. The rest, gagaan na ang buhay ng mamamayang Pilipino. Tsaka wag natin pabotohin yung mga bobo. Yun yung isa sa napakinggan ko sa Anti-Support Social Club na pinag-usapan nila. Wag pabotohin yung mga bobo. Kasi, nakakadagdag ng boto yung hindi naman dapat talaga bumoto. Kasi madali nga silang mabili. Dahil mahirap, madali silang mabili dahil mahina ang IQ. Hindi kagaya ng mga matatalino na may alam sa nangyayari sa ekonomiya ng bansa, sa, sa nangyayari sa bansa. Dapat yun talaga yung may privilege na bumoto. Kasi sila ang magdadala. Nasa kanila ang desisyon kung aahon ba o babagsak ang bansa sa susunod na termino. Siguro magkaroon ng exam o di kaya ng evaluation, i-test kung capable ba ang tao na boboto
kung kilala niya yung iboboto niya, may alam ba siya tungkol sa simpleng batas lang, no? Simpleng batas, may alam ba siya tungkol sa ekonomiya, no? Nakapag-aral ba siya ng kahit hindi naman sobrang talino, pero at least knowledgeable enough para alam niya kung sino yung iboboto niya at yung reason kung bakit yun yung iboboto niya, no? Sana magawa ng reforma na ganyan. And yun, wish ko lang talaga umayos ang Pilipinas dahil ako gusto ko na rin wala namang gusto mag-retire sa ibang bansa no? Retirement talaga is nasa Pilipinas. Kaso parang ang hirap ipagtanggol kasi ng Pilipinas. Lalo sa mga nangyayari sa atin, 'di ba? Hindi naman safe din yung country natin dahil kaliwat kanan ng krimen, kaliwat kanan ng nakawan, kaliwat kanan ng patayan, no? Parang kailangan nasa vigilant mode ka lagi. Wala kang peace of mind na lumabas ng alanganing oras nang hindi ka napapano. Yun lang. It all comes down to desperation kasi dahil sa poverty. Kung mayaman lahat ng tao sa Pilipinas, ba't ka pa magnanakaw? 'Di ba? Bakit ka pa mangho-hold up? Bakit ka pa mangi-snatch? 'Di ba? Bakit ka pa gagawa ng masama kung mayaman ka? Kung marami ka namang pambili, kung kaya mo mabili yung gusto mong bilhin, mag-work ka lang or di kaya dumiskarte ka, madali mo mabibili yung gusto mong bilhin. Hindi na abot sa point na kailangan pa natin magpatayan. No? So, yun lang. Panalangin natin na sana feeling ko itong mga susunod na generation, mga Gen Z matatalino no? Nasa kanilang kapangyarihan ng basta mulat na sila, awake na sila pagdating sa mga gantong bagay. Ang kailangan lang talaga is suportahan. Ang kailangan lang talaga is baguhin talaga yung sistema, no? The rest will follow talaga. So, yun lang naman, mga Boss Lodi Amo, no? Yun na yung mga thoughts natin na tumatakbo sa utak natin ngayong solo cast session natin. So, kung nakikita nyo, running attire tayo, lalabas tayo mamaya, walking. Dadaling ko yung bagong bili nating camera. Tapos, ite-testing natin, magkwentuhan tayo sa labas. Ito yun. Yun lang. See you ulit sa mga susunod na videos. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito, Boss Lodi Amo, pakisubscribe na rin. Pero kung ayaw mo, walang problema. Pakishare na lang to sa mga tropa natin na sa tingin mo makaka-relate sa mga gantong usapan. At ito nga pala, ulit ang inyong lingkod na si C. Chavez. At see you sa mga susunod nating episodes.